May napanood na naman po tayong video, no? Ito ang malupit, mga idol. Ang lupit. Ang lupit nito. Nako. Ang tindi ng ano nito, itong star witness nila sa budget ng Office of the Vice President. Nakakatuwa. Ibang klase din tong ginagawa nilang star witness no? Yung star witness nila, paggamit sa budget ng DepEd. Ito mga idol, tingnan natin ito. Yan. The career professionals in the department, don't you think, Mr. Chair? Yeah, sometimes. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for Ito po yung panawagan ni Ma'am VP Sara Duterte. Tignan nyo mga idol. 9 months, and the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair It's for you to very be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec, So it's 9 envelopes. kuha po yung So envelope. it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when the time when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you at I that was 64. time? 64. Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan, after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past 40 years? Sabutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway, Sir, Mr. Chairman, I'd like to... Mr. Chairman, Sino yun? Mr. Chairman, dito po ako. Nakita natin ng idol, parang halata masyado yung scripted Halata masyado yung scripted. May pa-emotion pa si ma'am. Ma'am, ang tanda-tanda mo na, ma'am, sinungaling ka pa. No? Ang tanda-tanda mo na. Kaya ka siguro tinanggal dahil may katiwalian kang ginagawa po sa DepEd. Ngayon, gusto mong gumante, ayan, nagiging star witness ka pa ni VP Sara. Ikaw yung star witness para akusahan si VP Sara na nagwaldas ng budget sa Office of Vice President, di ba? Halatang-halata yung scripted mo, ma'am. May pa-envelope ka pa. Ano ba yung envelope na yan? May ebidensya ka ba na pirmado po yan ni Ma'am VP Sara? I-teacher ka pa naman. Dapat alam mo yung mga estilo. Halatang-halata yung ninyo yung estilo ninyo pakunwari-kunwari kayo na may binabayad si Ma'am VP Sara sa inyo. Buang kayo. Kung babayaran lang kayo ni Ma'am VP Sara, suntukin na lang kayo para isang bisis lang. Yan na lang siguro. Pwede ba yan? Ikaw, may anomalya kang ginagawa sa budget ng DepEd, tapos kukunin kang star witness nila. Parehas kayo mga buhaya Mga magnanakaw din kayo.
Sayang lang yung ano mo, yung lisensya mo, pagiging guro. Sabagay, yung amo mo ay magnanakaw nga, siyempre, magnanakaw ka rin. Naku ma'am, huwag kang magkakamali na balikta rin si Ma'am BP Sara. Alam ng taong bayan yan kung paano magtrabaho po si Ma'am BP Sara. Kaya, yung padrama-drama na ganyan, hindi po yan uobra sa taong bayan. Matalino na po yung mga tao ngayon. Huwag niyong gawing mangmang yung mga Pilipino. Panay kayo, ito panay lang kayo imbestiga sa budget ng Office of the Vice President. Lahat naman kayo, may budget din. Bakit hindi rin imbestigahan yung mga budget ninyo kung asa na? Mga buwang-buwang kayo. Bakit Ma'am Sara yung pinag-iinitan ninyo? Lahat naman kayo, may budget din eh. Bago ninyo imbestigahan yan si Ma'am Sara, dapat imbestigahan muna kayo. Hindi nga natin alam kung yung budget ninyo, napunta ba talaga lahat yan sa project na sinasabi ninyo eh. Yan mahirap eh. Yan ang mahirap sa nakaupo sa gobyerno. Kung sino yung hindi nila kakampi, kung sino yung hindi nila kapartido, yon ang talagang iniipit nila. Binabato nila ng isyo na wala naman pong katotohanan. Pagbibintangan ninyo sa 19 billion yung binigay na lang na budget para sa kanila, inaprubahan ng Office of the Vice President, paglabas nagiging 24 billion. Paano yon? Ang natanggap nila 19 billion lang, tapos ang nilagay ninyo doon sa House nagiging 24 billion, kalukuhan yan. Mga buang-buang. Mga buang kayong mga opisyal na nandyan po sa Senado, panay, imbestiga. Nagsasayang lang kayo ng budget ninyo, mga buang kayo. Kung yan, itinulong pa ninyo yan sa mga mahihirap, hindi sana natuwa na yung mga taong mahihirap. Hindi sana, gumawa na po kayo ng propaganda na para sa taong bayan, na para makatulong sa mga mahihirap. Maghanap kayo kung anong pwede ninyong i-ano dyan sa budget na yan para makatulong kayo. Hindi yung budget, sinasayang nyo lang eh. Sinasayang nyo lang dyan sa panay hiring-hiring ninyo mga wala namang katutunan yan. Kinukuha ninyo yung star witness, natanggal sa DepEd dahil sa pakikialam ng budget sa DepEd. Nako, kapal-kapal din ang mukha mo, ma'am, no? Kitang-kita naman yung kitang-kita naman. Kitang-kita naman sa itsura at mababasa sa itsura ninyo. Porque matanda na kayo, ginaganyan ka. Talagang gaganyan kahit ilang taong ka siguro, kung buwang-buwang yung pag-uugali mo, ma'am, talagang hindi ka re-respetuhin. Paano ka tatratuhin ng tama kung ganyan ka? Magnanakaw ka rin ng pera ng taong bayan. Pera po yan ng mga estudyante po. Pera po yan sa DepEd. Sa lahat ng mga nangangailangan dyan sa government school, dapat doon yan mapunta kung anong mga project nila. Ba't mo papakialaman yung kaya ka natanggal dahil pinakialaman mo yung budget ng DepEd Tapos pa star witness ka pa. Bulol-bulol na ako. Buang-buang kayo. Nakaka-high blood kayo. So, ayun lang mga idol, ha? Dapat yan, hindi na tularan yan. Tama talaga si BP Sara, dapat na nga, tinanggal Ayun na nga, tinanggal na nga. Nung natanggal, kinuha ang star witness. Siyempre, masama ang loob niyan. Masama ang loob niyan, kaya magiging papayag talaga yan. Sino ba hindi papayag? Babayaran ka pa, magsasalita ka lang. Nailabas mo pa yung sama ng loob mo doon kay BP Sara. Naku! Paano yan? May paninindigan po yan si Ma'am BP Sara. Kaya magantay-antay lang kayo, ma'am. Bilog po yung mundo.
Yung mga gumagawa ng kasamaan, babalik din po yan sa inyo. Kaya huwag masyadong magsaya. Kasi yan si Ma'am BP Sara, pag magsasalita po yan, may naka-record na po yan sa papel. Nakasulat na po lahat yung mga sinasabi niya. At talagang pinanindigan niya yan. May ebidensya po yan siya bago yan siya po magbintang ng tao. Hindi po yan magsasalita kung wala po siyang hinahawakan. Kaya yung ginagawa niyong hiring-hiring dyan, ihinto nyo na yan. Walang kwenta yung ginagawa ninyo. Walang kwenta po yan. Tama lang, natanggalin kayo.